Science Micro Lectures. Magandang araw! Hello grade 7, I am Teacher Jen. Together, let's discover and explore another topic in grade 7 science. Are you ready? Today, we will discuss how to solve the distance and displacement. Sa ating previous na micro lecture video, ay tinalakay natin ang pagkakaiba ng distance sa displacement. I-review nga muna natin. What is distance and displacement? Ano ang distance at displacement? Marahil, ang iba sa inyo ay akalaing same o parehas lamang ito at iisiping magkaibang salita lamang ito. Pero no, it's not. Hindi po. Dahil ang distance at displacement ay magkaiba. Ano nga ba ang distance? What is distance? Distance is total length of path covered by object without specifying directions. Ito ay ang kabuuang haba na nilakbay ng isang bagay at wala itong direksyon. Ano naman ang displacement? What is displacement? It is the overall change in position of an object in a specific directions with the shortest distance traveled. Ito ang pinakamaikling distance sa gitna kung saan ka tumigil at kung saan ka nagsimula. Or shortest distance plus specific directions. Naintindihan na po ba? Or confused pa rin kayo kung ano ang distance at displacement? Let's have an example. In-invite ako ng kaibigan ko sa birthday party niya. Ang bahay niya ay 10 kilometers east mula sa bahay namin. Pero naisip ko, kailangan ko pa palang bumili ng pang-gift ko sa kaibigan ko. Kaya dapat mula sa bahay namin ay dadaan muna ako sa mall para bumili ng pangregalo ko sa aking kaibigan. Dahil ito ay birthday party niya. Mula sa bahay namin, ako ay naglakbay ng 20 kilometers papunta sa bahay nila. Dahil dumaan pa ako ng mall para bumili ng pangregalo. Ngayon, isa lang ang pinuntahan ko, pero magkaiba ng dinaanan. What is the distance and the displacement of car here? Ano ang magiging distance at displacement ng kotse? Ano nga ba? Alamin natin. Kung nag-travel ako ng straight na 10 kilometers east mula sa bahay namin papunta sa bahay ng kaibigan ko kung saan siya ay mayroong birthday party. Ito ang shortest way na aking dadaanan. So, the path traveled is 10 kilometers and the direction is east. And this is the shortest path. Ano ito? Distance or displacement? Anong sagot mo? Tama, displacement. Dahil ito ay may direksyon at shortest path. Pero dahil ako ay bibili pa ng regalo para sa kaibigan ko, dumaan pa ako sa mall, kung saan mas malayo yung magiging daan ko. Ito ay walang specific na direksyon, pero nakarating pa rin naman ako sa birthday party. So ano naman ito? Path traveled o kabuang nilakbay ay 20 kilometers. Walang specific na direksyon, northeast, southeast. Then, ito ang longest and indirect path. Ano sagot mo? Distance ba to or displacement? Tama. Ito po ay ang distance. Dahil ito ay total path traveled. Ito po ang mga dapat nating tandaan sa distance at displacement. Ang distance po ay ang kabuuang travel ng isang bagay. It does not depend on direction. Dahil ito po ay magnitude only. Ang formula po sa distance, pagsasama-samahin nyo lamang po ang lahat ng distance. Kaya ito, D is equal to D1 plus D2 plus D3 plus D4. Na kung saan ang D po ay distance. Ang unit po na ginagamit natin sa distance ay centimeter, meter, and kilometer. Ito naman po ang dapat yung tandaan sa displacement. Ang displacement po ay difference between an object's final position and its starting position.
ito po ay mayroong direksyon dahil ito po ay vector quantity. May magnitude at direksyon. Ang equation po or formula po para sa displacement, final position minus initial position. Ayan po ang equation. Triangle D is equal to final distance minus initial distance. In order to define displacement, kailangan po natin ng iba't ibang direksyon. At ang mga example po ng direksyon na ito ay positive, negative, north, south, east, west, at yung mga angles. Let's have examples. Tumakbo ang athlete na may habang 100 meters ng 3 beses, then siya ay nag-stop. Ano ang magiging distance and displacement ng athlete na ito? Tama, ang magiging distance niya po ay 300 meter. Ano naman ang kanyang magiging displacement? Tama, ang displacement niya ay magiging 0. But why? Bakit? Ito ay dahil ang starting point at end point ay same lamang. Natin ang problem na ito. You run 10 meter east, 5 meter south, 10 meter west, and finally 5 meter north. What are your distance and displacement? Isa-isahin natin to. 10 meter east. Then, papunta sa 5 meter south. Then, pumunta ulit siya sa 10 meter west. Sumunod naman ay ang 5 meter north. What is your distance and displacement? Para makuha po natin ang distance, ay pagsasama-samahin natin ang lahat ng distance na ito. D is equal to D1 plus D2 plus D3 and plus D4. Ilalagay natin ang value ng bawat distance. 10 meter plus 5 meter plus 10 meter and then plus 5 meter. Pagsasama-samahin lang po natin, i-add lang po ang bawat distance. Kaya ang kanyang distance ay 30 meters. Ano naman ang kanyang displacement? Sa displacement po, ang gagawin natin is displacement is equal to final position to initial position. Kung saan, ito ay 20 meters minus 20 meters. Bakit? Pagsasama-samahin po natin lahat ng distance dahil siya lamang po ay bumalik sa kung saan siya nanggaling. Kaya ang naging sagot po dito ng kanyang displacement ay 0. Tama po kayo. Kung naintindihan mo na ang distance at displacement, sagutan natin ito. Pag sumakay ka ba ng taxi papunta sa destinasyon mo, ang bayad mo ba ay nakadepende sa distance or displacement? Is your payment based on distance or displacement? Ano sa palagay mo? Tama! Of course, ito ay nakadepende sa distance. Dahil kapag displacement ang pinagbasihan sa pamasahe mo, ay tiyak na malulugi ang may-ari ng taxi. Kaya minsan, naloloko tayo ng ibang driver ng taxi o tricycle kapag nasa lugar tayo na hindi natin alam. Ang lapit lang pala ng pupuntahan natin, pinapahaba pa ng driver ang biyahe sa pamamagitan ng pagpunta sa ibang lugar. Kaya importante na alam mo ang distance at displacement. Unawaan niyo po ang ating lesson, madali niyo po itong masasagutan. Let's check your understanding. Read the given problems carefully and solve the following and show your solution. Sagutan lamang ang ating mga problem solving. Number 1, a science teacher walks 4 meter east, 2 meters south, 4 meter west, and finally 2 meters north. What is the distance and displacement of the science teacher? Number 2, what is the distance and the displacement of the race car drivers in the auto racing 500 meters? Number 3, a Lalamove driver lives at the furniture store and travels 100 km eastward to deliver the cabinet to the customer. Then went back and traveled the distance of 10 km to meet a friend nearby. What is the total distance covered by the Lalamove driver? You will write your answer in your LAS or Learning Activity Sheets. I hope you enjoyed our discussion today. Until next time, bye!